Sige po, panalangin po natin itong mga kaloob na ito. Panginoon, salamat Lord sa mga biyayang ito. Panginoon, na patuloy niyo pong pinapahiram sa amin, Lord. Salamat sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Kakaunti man kami, naniniwala kami kasama ka namin, O Diyos, at meron po kayong gagawin sa gabing ito. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy po namin isasambahin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, nandito na po tayo sa panghuling linggo na pag-aaral po natin patungkol sa series natin ng The Heart of a Warrior. Tapos nung unang linggo po, pinag-aralan po natin ito, The Posture of a Warrior. Pangalawa, yung discipline ng isang warrior, kung natatandaan nyo. Pangatlo po, yung armor. Mababasa natin yan sa Ephesians 6, verse 10 to 18, yung armor of God. And then pang-apat po, last week, kung maalala nyo po, yung internal power source ng isang mananampalataya. Walang iba kundi yung panalangin. Ngayon naman po, ngayong gabi po, bilang panghuli, siyempre, ano pa bang inaasahan natin pag tayo nasa isang digmaan? O nasa isang spiritual battle, spiritual warfare? Siyempre, yung victory. So, pag-aralan po natin ngayong gabi is yung victory o yung katagumpayan natin, mga Kristyano. Naniniwala ba kayo na victorious po kayo? Victorious tayo. Amen. Kung di kayo naniniwala, buksan niyo po sa Romans chapter 8, verse 31 to 39. Medyo mahaba po ito, pero napakayaman na salita ng Diyos. Basahin ko na lang po ito sa inyo. Pero may pag-post kayo sa akin para mabasa niyo ng mismo. Romans 8, 31 to 39. Verse 31, ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinihiram ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling. Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. 35, sino makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapaghatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Tandaan niyo po yung mga salita na yan. 36, ayon sa nasusulat. Dahil sa inyo'y buong araw kami pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa Kanya, sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. In last verse po, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Pinagpala po ng Panginoon yung pagbasa ng kanyang salita. Sino po sa atin nabasa na itong chapter na ito ng Romans? Napakaganda na itong title pa lang makikita natin yung pag-ibig. So ngayong gabi pag-aralan po natin yung katagumpayan ng isang Kristyano, ng isang mandirigmang Kristyano. Bilang introduction po, sabi dito, sa bawat mananampalataya, lalo na po tayong matatagal ng lumalakad sa Panginoon, dumadaan po tayo sa mga matitinding pagsubok. Kahit sa paglilingkod, tayo po ay napapagod. Pero bumabangon tayo, nananalangin, minsan umiiyak tayo, naghihintay. Meron po tayong tanong na hindi natin naman nababanggit, pero madalas ito yung laman ng ating puso. Ito po yung tanong na yun. Di ko alam po na tanong yun na yan. Pag di ko ay nasa pinaka-down, pinaka-mababang estado ng buhay mo, di ba? Tatanungin mo, Panginoon, may pag-asa pa ba? Panginoon, mananalo pa ba ako dito? Kapag sunod-sunod po yung laban natin na kinakaharap para tayong mga talunan, di ba? Hindi ka pa nakakahinga dun sa unang problema, may susunod agad. Minsan dalawa pa, tatlo pa, sabay-sabay, no? Kapag ang buhay po natin ay paulit-ulit na umaharap sa pagsubok, parang hindi natin ramdam yung presensya ng Diyos. Tapos may pagkakataon po na tatanungin natin,
Nag-iisip tayo, baka may kasalanan akong ginawa. Kaya ganito yung nangyayari sa akin. Kaya ganito yung nangyayari sa pamilya ko. Hindi po. Minsan po, ito yung pinakamalalim natin na tanong. Lord, kaya ko pa ba? Tanong niyo na po ba yan? Parang, Lord, kaya ko pa ba? Lord, iniwan mo na ba ako? Yan, mga ganyan tanong. No? Next po. Ay, wala pa. Hindi ko pala nalagay. So yun, sabi po dito, base dun sa binasa natin, na salita ng Diyos, para siyang kamay ng Diyos o humahawak sa atin. At sinasabi na, hindi ka talunan dahil kasama mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan dahil kasama mo ang Diyos. Encourage mo siya. Baka matindi yung kinakaharap niya. So ngayong gabi po, hindi po ito chapter ng motivation. Hindi po ito chapter ng self-help. Kung kilala niyo si MJ Lopez. Hindi po ako yan. Kung ba hindi mo kilala. Yung motivational speaker po. So, hindi po ito yung gabi ng motivation. Hindi rin po ito yung chapter ng self-help. Hindi po ito tungkol sa pag-encourage natin na kaya mo yan. Kundi isa pong malalim na pahayag na tayo po ay mga panalo na. Tayo po ay mga panalo na dahil ang katagumpayan natin ay nakay Kristo. Secure na po yung victory natin. Hindi na po tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo para ipakita na tayo po ay panalo dahil kay Kristo. At ito po yung dahilan natin bakit pag-aaralan natin ito ngayong gabi. Hindi para hanapin yung victory, hindi para malaman paano magtatagumpay, kundi para alalahanin kung saan nagmumula yung victory na yun. Saan nanggagaling yung katagumpayan na yun. Sabi po, ngayong gabi hindi tayo pipilitin maging malakas, kundi tuturuan tayo paano sumandal sa Diyos na hindi na uubusan ng lakas. Sabi po, napakaganda ng binasa natin kanina. Kung titingnan natin, may kita natin doon na bago pa nagsimula yung laban, nakasulat na yung ending. Kahit basahin niyo yung Bible from cover to cover. Dito tapos na eh. Ano po ba yung ending ng Bible sa atin? Natalo po ba tayo? Pero tayo katagumpayan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So sa buhay po natin, umarap man tayo sa iba't ibang klase ng laban, iba't ibang klase ng problema. Hindi pa po niya natatapos, tapos na yan, ending na yan. At panalo na tayo dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Meron ako 3 point dito patungkol sa katagumpayan na meron ng isang Kristyano. Una po, our victory is guaranteed by God's unchanging favor. Ano ba sa Tagalog yung guarantee? Alam niyo po yung word na guarantee? Ginarantiya na. Ibig sabihin, ano ba sa Tagalog? Sigurado na. Parang gano'n. hindi siya siguro. Sigurado na siya, no? Kasiguruhan. Ayun. Our victory ay sigurado na. Dahil sa changing favor ng ating Panginoon. Alam niyo, napakabuti ng favor naman. Hindi lang siya basta favor, kundi unchanging favor. Sabi nga nung verse 31 na binasa natin kanina sa English, if God is for us, who can be against us? Napakaganda ng verse na yun. Yung verse na yun, itanong siya, pero siya po yung pinakamakapangyarihang tanong sa Biblia na hindi naghahanap ng sagot, kundi nagpapahayag ng katotohanan. Yung tanong na yun ay isa sa pinakamakapangyarihang tanong sa buong Biblia na hindi daw po naghahanap ng sagot kundi nagpapahayag ng katotohanan. Sabi doon, since God is for us, dahil nasa atin ang ating Panginoon, wala daw pwersa ang kayang tumalo sa atin. At ang tagumpay po ng Kristiyano ay hindi dahil wala ng labanan o tapos na yung problema, hindi dahil walang pagsubok, hindi dahil walang kahinaan, kundi dahil ang Diyos yung kakampi natin. Ayun po, nung nagsisimula ang katagumpayan ng isang Kristiyano, kapag alam mo kung sino yung kakampi mo. Ang pagpuro po ng Diyos sa atin ay hindi kailanman nagbabago. Ang Diyos po natin, hindi siya nanonood, hindi siya audience sa pinapanood ka kung magtatagumpay ka, papanya ka. Hindi po. Ang Diyos po natin, siya yung mismo yung nagbibigay at gumagawa ng tagumpay sa atin. Kaya sabi ni Paul, if God is for us, kung ang Diyos ang kakampi natin, kung ang Diyos ang nagtatanggol sa atin, kung ang Diyos ang nagtataguyin sa atin, sino pang kukontra? Wala. Saglit po natin isipin ito, magkaroon tayo ng reflection. Yung Diyos na nagsalita mismo na magiging kasama natin hanggang sa huling araw. Ito yung, siya rin po yung Diyos na nagsabi nito. Next part. Ayan o. Ang Diyos na nagsabing for you,
ay siya ring Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Siya lang naman yung nagpapanatili ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya hindi nahuhulog yung mga bituin sa atin dahil sa kanyang kapangyarihan. Siya lang din naman yung Diyos na nagpapagsak sa mga paraon at kaharian dito sa lumang tipan. At maging ngayon, siya rin po ang Diyos na nagbukas ng dagat para makatawid ng Israelita. Siya rin po yung nagbabagsak ng mga pader ng Jericho, bumuhay ng mga patay, at siya rin po ang Diyos na nagbigay o nagsugo ng ating Panginoong Yesus para sa ating katubusan, sa ating mga kasalanan. Yan lang naman yung Diyos na kakampi natin. Ganyan lang naman siya makapangyarihan. Meron pa po bang higit sa Panginoon? Wala. Higit ang Panginoon sa lahat po. Sabi po, kung ganyan ang Diyos na kakampi mo, anong laban ng problema? Kung nakikita mo na ganyan kalaki ang Diyos mo, na ma-magnify sa paningin mo yung Diyos mo, kaya na siya makapangyarihan, anong laban ng takot? Anong laban ng kahinaan? Kahit po may humarang sa atin, kahit may sumalungat, kahit ikaw pa mismo yung nagkukulang, sabi po dito, hindi nito mapipigilan ang plano ng Diyos para sa iyo. Hindi po nagkakamali ang Diyos, hindi siya pumapali. Ang plano ng Diyos ay hindi umaasa sa lakas mo, kundi nakasalalay ito sa katapatan niya. Kung naniniwala kang tapat ang Panginoon, magtatagumpay ka. Hindi kanya pababayaan. Sabi po dito, hindi nakadepende sa performance mo ang presensya ng Diyos. Madalas kasi ganito tayo. No? Ang tao po, kapag napapagod, madalas umaalis tayo. No? Pag napagod na tayo dun sa isang tao, alisan na natin yun, lalayuan na natin yun. Pero ang Diyos hindi. Kahit ilang beses ka nagkamali, hindi ka niya tatalikuran. Sabi nga nung pangalan pa lang ni Jesus, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng name ni Jesus? God with us. Hindi God was with us, kundi God with us. Ibig sabihin, hindi pansamantala yung pabor ng Diyos. Hindi siya nandyan tapos pag mali yung ginawa mo, alis siya. Hindi po. Hindi nababawasan po ang pabor ng Diyos kapag nagkakamali tayo. Hindi nawawala ang pabor ng Diyos kapag nangihina tayo. Hindi natatapos ang pabor ng Diyos kahit tumatanda tayo. Sabi po dito, ang pabor ng Diyos ay hindi mood. Ito ay covenant. At ang Diyos po ay hindi nagbabago. Next part. Pag sinabing covenant, ito po ay pangako na hindi kailanman pwedeng mabago. Merong tipan sa atin ng Diyos. Next part. Hindi siya mood, ito ay covenant. Hindi po mood swing ang ating Panginoon. Minsan po, ang problema natin, madalas mahirap, sabi dito, ang problema po natin ay hindi dahil mahirap ang buhay. Hindi dahil nakakalimutan natin kung sino yung kasama natin. Kakalimutan natin na tayo ay anak ng Diyos, kasama natin ang Diyos, kaya madalas kinakain tayo ng problema. Tayo po'y natatakot, tayo po'y napapagod. Tayo ay sumusuko dahil nakakalimutan natin kung sino yung kakampi natin. Well, itong katotohanan pong ito ay sinulat na mula noon pa man at hindi po ito magbabago. Kasama po natin ang Diyos at pagkasama natin siya, nasa panig natin siya. Sino po ang makakagabi sa atin? Ganun lang naman yung kasiguraduhan na binigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa po, our victory is secured. Hindi lang siya guaranteed, siya po ay secured by Christ. Finished work. Ano yung finished work ni Jesus? Yung siya po ay tinako sa krus at nabuhay muli. Napagtagumpayan niya yung kamatayan. Dahil doon, dahil siya ay muling nabuhay, tayo po ay nagkaroon ng security. Sabi po ng verse 32, basahin natin. Balik po kayo doon. Romans 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip, ay binigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Nakita niyo po gano'ng kabuti ang ating Diyos. Kung isipin po natin mga kapatid, kung kayang ibigay ng Diyos yung pinakamasakit, kung kayang ibigay ng Diyos sa atin yung pinakamahal, yung pinakamatinding handog ng kanyang sariling anak, paano pa natin may isip na ipagkakait na sa atin yung mga maliliit na hinihingi natin? Kung ibinibigay po sa atin ng Diyos ang langit, bakit iniisip natin na ipagkakait niya sa atin yung kailangan natin bukas? Yung lakas na kailangan natin bukas. Kung hindi niya po ipinagdamot sa atin yung pinakamahalaga, which is si Jesus Christ, yung kaligtasan,
yung favor, yung grace, paano natin masasabing ipagkakait na sa atin yung pag-asa, yung sagot sa panalangin natin, yung tagumpay na kailangan mo? Wala pong kayang ipagdamot sa atin ang Panginoon. Lahat po ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang problema po madalas kasi ay hindi si Lord kundi tayo. Nakakalimutan natin gaano kalaki yung ginawa ng Diyos. Kaya maliit yung tiwala natin. Babalik tayo lagi sa salita ng Diyos para lagi natin maalala ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. Para hindi tayo matakot sa problema, hindi tayo madaling masway ng problema, ng pagsubok, hindi tayo madaling sumuko. Bagkus mas lalo tayo kumakapit sa Diyos na may hawak ng bukas natin. Madalas, hindi pare-pares yung araw natin, pero dumadaan tayo sa panahon na takot tayo bukas. May pinangangambahan tayo bukas. Bukas, ano kakainin namin? Bukas, saan ko kukunin yung pambayad ko? Diba may mga ganyan tayo? Ganyan po, nakakalimutan natin ang Diyos ang may hawak ng bukas. Napaalala po sa atin ito, may binigay nga sa atin yung anak ng Diyos, bakit hindi niya ibibigay yung kailangan natin? Ang katagumpayan po natin ay hindi nakabase sa ating performance. Hindi porket mabait ka ngayong Sunday, nakarang linggo. Hindi porket ilang beses ka nag-devotion. Hindi porket okay yung feelings mo ngayon, yun yung basehan ng katapatan ng Diyos sa iyo, ng katagumpayan mo. Hindi po. Ang tagumpay mo ay nakatayo sa tapos na gawa ni Kristo. Sabi po dyan. Next po. Katagumpayan natin yan ay nakabase lagi sa ginawa ni Jesus Christ. Sa krus, panalo na tayo. Doon pa lang winasak na ng ating Panginoon yung kasalanan, kahinaan at sumpa na dapat ay taglay natin. Wala pa tayong nagagawa pero si Jesus tinapos niya yung lahat. At sa kanyang muling pagkabuhay, kinumpirma niya yung kanyang tagumpay. At maging yung ating tagumpay, na after natin mamatay dito ay meron tayong buhay na walang hanggan. Ang Diyos mo natin hindi siya nanatili sa libingan. Kaya hindi mananatili yung pagkatalo mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo dahil kasama mo ang Diyos. Sabi mo dito, victory is not something you fight to earn. It is something you live out because Christ already won. Pakaganda po ng quote na yun. Hindi na natin kailangan ilaban para manalo tayo. Manalo na tayo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Dahil sa katagumpayan na ginawa sa atin ni Jesus. Nawihin ang Panginoon. Victory is not something you fight to earn, it is something you live out because Christ already won. Kaya walang Kristiyanong talunan. Walang Kristiyanong mahina. Kung minsan hindi ka talo, minsan inisip natin talunan tayo, pero hindi, pagod ka lang. Minsan inisip natin bagsak na tayo, pero hindi, nalilito ka lang. Minsan inisip natin nawala na tayo, pero hindi, nakalimot lang tayo kung sino yung katagumpayan natin. So, balik tayo lagi sa krus. Balik tayo sa ginawa ng Jesus para sa atin. Balik tayo sa katotohanan. Kung si Kristo ay nagtagumpay, walang pwedeng sumira sa tagumpay mo. Salamat sa Panginoon dahil na-conquer niya yung death para sa atin. Bilang pangatlo po, diba? It is guaranteed, it is secured, and it is sustained by God's unbreakable love. Pag-ibig ng Diyos, hindi nasisira, hindi na babago. Sabi po ng 38 and to 39. Verse 38 to 39. Kung mapapansin nyo po dyan, yung isa-isa niya dyan, yung lahat ng nilalang mula sa langit hanggang sa kailaliman ng lupa. Maging yung mga problema po na kinakaharap natin sa bawat araw sa verse 35. Binanggit po dyan ang salita ng Panginoon. Wala daw po ni isa dyan na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Yan yung rurok po ng Romans chapter 8. Kaya nga napakaganda ng Romans pag binasa nyo, yan yung pinaka-treasure po. Treasure ng New Testament. Napakaraming katotohanan po dyan. Ang tunay po na lakas ng Kristiyanong mandirigma ay hindi galing sa sariling tapang, disiplina o tibay. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi tayo bumabaksak ng tuluyan dahil sa pag-ibig ng Diyos na hindi bumibitaw sa atin. Napatunayan na po natin ito maraming beses na. Ito yung uri po ng pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng mundo. Hindi ito kagaya ng pag-ibig ng tao na lumalamig kapag nahirapan, nangangayaw. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalab. Kapag nahirap ka na, mas lalo siyang umaalab. Kapag nandun ka na sa pinakamalalim, mas lalo kanyang aabutin. Ganyan kabuti ang ating Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon hindi natitinag kahit ang langit at lupa ay gumalaw. Ganyan lang tayo ka-secure. Kaya nga nilista ni Pablo dyan, kaguluhan,
Diba? May kaguluhan na ba sa atin? Wala pa masyado. Pero magulo ng mundo natin. Kagutuman, sabi dyan. Tumaan sa kagutuman, pag-uusig, sakit, panganib, kamatayan. Diba? Kahit magsabay-sabay pa yung bumaksak sa buhay mo, kahit sinasabi natin binaksakan ka ng langit at lupa, hindi kailanman mawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo mababayan at iiwanan ng ating Diyos. Yung mga katawan natin, mga kapatid, tumatanda yan, nanghihina yan. Pag dumadaan tayo sa pagsubok, lumuluha yung mga mata natin. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi tumatanda, hindi napapagod at hindi nababawasan. Kaya dyan lang po tayo dapat kumapit. At kung hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala yung tagumpay natin. Mananatili tayo mananagumpay. Kaya ngayong gabi, kung bubulong man sa puso mo na, Lord, di ko na ata kaya, ang sagot ko, balikan nyo lang ang Romans 8. No? Pag dumadaan tayo sa mga iba't ibang klaseng pagsubok, hirap na hirap tayo, dami nating iniisip, balik tayo sa Romans 8. Paganda ng verse, so, verse 31 to 39. Doon po nakaugat ang katagumpayan ng bawat anak ng Diyos sa katotohanan ng ginawa ng Diyos sa atin. Kung hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi din po mawawala ang tagumpay natin, mga anak ng Diyos. Bilang conclusion po at manghuli, yan. Hindi mo kailangan maging malakas para maging panalo. Kailangan mo lang manatili, minamahal. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang nabibigay sa atin ng lakas sa pagod. Itong nabibigay sa atin ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay sa gitna ng pagsubok. At ito po yung tunay na victory ng isang warrior. Nawa po may nailagay ang Panginoon, no, sa ating pong mga puso sa gabing ito. Tayo pong natin manalangin. At pasalamatan natin muli ang ating Diyos. Lord, salamat po. Salamat, Panginoong Hesus, sa katagumpayan na meron po kami dahil sa finished work mo, Panginoon, sa grace mo at sa mercy mo, at sa favor mo na hindi nagbabago. Salamat dahil ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Hindi ka magbabago, hindi mababawasan, hindi mababawi, Panginoon, at hindi nakabase sa amin ang kabutihan at katapatan mo. Nananatili kang mabuti sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Bagsakan man kami ng langit at lupa, harapin man namin ang iba't ibang uri ng pagsubok, Lord God. Basta't alam namin ang katotohanan na kasama ka namin, O Diyos. Mananatili kaming payapa sa piling mo, Diyos. Patuloy niyo pong itago ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong pakpak, Panginoon. At ingatan niyo kami, Lord God, mula sa anumang kaguluhan sa labas, kaguluhan sa nangyayari sa bansa namin, kaguluhan na gumugulo sa aming isipan, mga personal naming problema, O Diyos. Ang salita mo ang siya mag-ingat sa aming puso at isipan, O Diyos. Paalala niyo lagi sa amin itong katotohanan ito. Dahil walang Kristiyanong talunan, Panginoon. Lahat kami mananagumpay, hindi dahil magaling kami, kundi dahil nagtagumpay ang aming Panginoong Hesus para sa amin. And we claim that victory, Panginoon, na tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Walang anumang bagay sa langit, sa lupa, na makakapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy niyo kaming turuan, patuloy niyo kaming ibalik, at turuan na magpuri, turuan na magpasalamat at kumilala sa katapatan mo sa buhay natin. Muli po, patuloy ka namin pupurihin at patuloy po namin kayo sasambahin sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Punta po tayo sa mga groupings natin at patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng short discussion about sa topic dahil sa buong month na pinag-aralan natin itong pag-aaral about sa heart of a warrior. Tapos ano yung natutunan natin dito sa series na to. Then doon po sa prayer items po natin, same pa rin po yung ating bansa, yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon, yung mga kapatid nating may karamdaman o may sakit sa ospital, yung ating namumuno sa atin dito sa simbahan, bawat isa po. Ayun po, sama-sama po tayo manalangin para sa kabubuti po ng ating bansa. Punta po tayo sa mga groupings na.